Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan na magsilbing konsensya sa mga mali at questionabling mga proyekto ng pamahalaan. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Annalise Soberano. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na opisyal na magsilbing konsensya at boses ng taong bayan lalo na sa mga maling gawain at mga questionableng proyekto. Ginawa ng Pangulo ang mensahe sa ginanap na pagpapanumpa sa pwesto sa mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines dito sa Malacanang ngayong araw. Ayon sa Pangulo, hindi maikakaila na kailangan ng Pilipinas ng mahusay na pamumuno sa mga lokalidad para wakasan ang maling nakagisnan. Giit ng Pangulo, nagsisimula pa lamang ang gobyerno sa laban at mahaba pa ang tatahakin. Binigyang diin nito na kailangang maging aktibo ang mga local officials sa pagsusuri sa mga proyekto at dapat mabigyan ng liwanag ang anya mga proyektong nakukubli sa kadiliman. Hinikayat din ng Presidente ang mga bagong opisyal ng League of the Province of the Philippines na paglingkuran ng buong katapatan ang sambayanan. Tiyaking wasto ang mga proyekto na ipinatutupad ng national government at ng lalalawigan. Hinimok din ito ang mga lokal na opisyal na isiwalat kung may makikitang mga taliwas dahil ang pera ng sambayanan at pera ng bayan ay hindi pansariling interes lamang. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kapwang likod bayan, naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Para sa mga bagong opisyal ng LPP, magsisilbing gabay, magsisilbing boses, at higit sa lahat, magsilbi kayong konsensya. Sa paraang ito, maitatag natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad. May seguridad sa kinabukasan at may tiwala sa pamahalaan. Muli, binabati ko ang ating mga opisyal ng LPP. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay. Samantala, hiningi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng mga local government units na suportahan ang proyektong zero billing ng gobyerno. Samantala, inanunsyo ngayon ng Palasyo ng Malacanang na pinarerepaso ng Pangulong Marcos ang budget ng Department of Public Works and Highways na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Sa statement na inilabas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, binigyang diin niya na ang Pangulo na kailangang isagawa ang pagre-review at mula doon ay maisagawa ang kailangang pagbabago upang masiguro na umiira lang ang transparency at accountability. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.